Ang kwentong ito ay nilikha ng Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Narito na ang isang bagong kwento. Kumikinang ang mga chandelier na kristal. Ang bawat hiyas ay sumasalamin sa malawak na bulwagan ng Paraiso Heights, ang mansyon ng mga Montero sa Makati. Isang kuta ng karangyaan na buong pagmamalaking nakatindig sa gitna ng elite ng Maynila. Ang hangin ay mabango sa pinaghalong mahal na pabango at sariwang bulaklak, habang ang malaming na himig ng kundiman na nilalaro ng isang live orchestra ay umaagos sa bawat sulok. Mga politiko, maimpluwensyang negosyante at mga bituin ng pelikula, nakabihis sa kanilang pinakamagarbong kasuotan, ay naglalakad-lakad, nagtatawanan at nag-iinuman ng mamahaling champagne. Ngayong gabi ay ang ikapitong kaarawan ni Elara Montero, ang nag-iisang anak na babae ni Don Mateo Montero, at ang kapistahan ay tila isang engkanto sa lahat ng kislap at ganda nito. Ngunit sa gitna ng ningning, isang anino ang gumagala, halos hindi napapansin. Si Amihan, nakasuot ng kanyang pamilyar na kulay abong uniforme ng tagapaglinis, ay kumikilos ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB drive sa palad niya. Ang bawat pulso sa kanyang ugat ay tila sumisigaw ng, "Ngayon na!" Dapat niyang maabot si Don Mateo, ang patriarka ng pamilya. Nakasakay siya sa isang wheelchair, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay, isang anino na lamang ng dating makapangyarihang milyonaryo matapos ang isang misteryosong aksidente. Ang kanyang dating matalas na titig ay napalitan ng isang malalim na kawalan, at si Amihan ay merong tanging pag-asa na mabuksan ang kanyang isip sa katotohanan. Ngunit paano? Paano niya maaabot ang isang taong napapalibutan ng pader ng kayamanan at kapangyarihan? Habang siya ay maingat na sumisingit sa gitna ng nagkakagulong pulutong, nagpapanggap na naglilinis ng mga basag na baso o nag-aayos ng mga upuan, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Don Mateo. Humigit kumulang 10 talampakan na lamang ang layo, nararamdaman niya ang init ng USB sa kanyang palad, ang bigat ng lahat ng katotohanang nilalaman nito. Ngunit bago pa man niya tuluyang maabot ang kanyang pakay, isang tinig ang nagpatindig ng kanyang balahibo. "Ano ang ginagawa mo diyan, Amihan?" Si Serafina, ang ikalawang asawa ni Don Mateo at madrasta ni Elara, ay nakatayo sa kanyang harapan. Siya ay maganda, nakadamit sa isang modernong bersyon ng barutsaya na dinisenyo upang itago ang lahat ng mga kurbada ng kanyang figura. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng hindi maipaliwanag na tensyon. Sa likod niya ay 2 malalaking bodyguard na tila mga estatwa na handang kumilos anumang oras. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Serafina. Bago pa man makakilos si Amihan, mabilis niyang inagaw ang USB drive mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Amihan. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw habang idinagok ni Serafina ang USB sa marmol na sahig. Basag na basag ito sa maliliit na piraso, kasabay ng tila pagbasag ng puso ni Amihan. "Magnanakaw! Perwisyo! Lumayas ka rito! Hindi ka nabibilang dito!" Sigaw ni Serafina. Ang kanyang tinig ay matalas ngunit may bahid ng panik. Nagulat ang mga bisita, ang kanilang mga tawanan ay unti-unting namatay, at ang kanilang mga tingin ay bumaling kay Amihan, puno ng paghatol. Naramdaman ni Amihan na ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Siya na dati isang anino lamang sa mansyong ito, ngayon ay tampulan ng atensyon ngunit sa maling paraan. Ang kanyang tiyan ay kumulo sa takot at galit. Kung wala ang USB, paano niya ngayon mapapatunayan ang lahat? Ngunit bago pa man makakilos si Amihan o makapagsalita si Serafina, isang hiyaw ng sakit ang umalingaw-ngaw. "Ugh, ah..." Ang lahat ng mata ay napabaling sa sentro ng bulwagan, kung saan nakaupo si Elara sa kanyang silyang pandangal. Ang dating ngiti sa kanyang mukha ay nawala.
napalitan ng isang maputlang kulay at nanlalabong mga mata. Huminga siya ng malalim, umuubo ng malakas at paulit-ulit, tila may sumasakal sa kanya. Ang mga labi niya ay nangitim. Ang kanyang malambot na katawan ay nag-umpisang manginig at ang kanyang maliit na kamay ay kumapit sa kanyang dibdib. Isang matinding pagkumbulso ang dumapos sa kanya at bago pa man makakilos ang sinuman, siya ay bumagsak mula sa kanyang upuan. Walang malay, sa gitna ng kanyang sariling kaarawan. Ang ingay ng musika ay biglang naputol, napalitan ng mga hiyawan at bulungan ng gulat. Ang kaguluhan ay sumabog. Tumakbo si Serafina patungo kay Ilara. Ang mukha ay putlang-putla. Ngunit habang siya ay yumuko upang buhatin ang batang babae, isang nakakagulat na bagay ang nahulog mula sa gilid ng kanyang barutsaya. Isang maliit, makintab na baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa pag-aalala para kay Ilara, kundi sa matinding takot para sa kanyang sarili. Bigla niyang hinawakan si Ilara, ginawang pananggalang ang walang malay na bata. Ang kanyang mga mata ay ligaw, tumitingin sa paligid na tila may hinahanap. "Umalis kayo, huwag lumapit. Papatayin ako ni Marcelo kung mabigo ang plano." Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang pagninig. Ang buong party ay tila nagyelo. Ang ingay ay nawala. Pinalitan ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Serafina at sa baril na hawak niya at sa walang malay na Ilara na kanyang hinahawakan. Ang pangalang Marcelo ay umaling-awngaw sa tahimik na bulwagan. Isang pangalan na biglang nagdala ng bagong layer ng takot. Ngunit para kay Amihan, ang eksena ay nagdala ng mas malalim na takot at galit. Habang nakatingin siya sa pagkumbulso ni Ilara, isang matalim na imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na si Elias. Ang kanyang kapatid na lalaki, taon na ang nakalipas, ay nagkaroon din ng ganoong matinding pagkumbulso sa isang madilim, bakanteng lote. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo din. Ang kanyang huling hininga ay isang hiyaw ng sakit. Ang parehong kakilakilabot na tanawin. Isang alon ng matinding takot at galit ang bumalot kay Amihan, sinamahan ng isang nakakapinsalang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ito. Hindi niya hahayaang may ibang bata pang magdusa tulad ni Elias. Ang tanging anino sa mansyon ay biglang lumaki na puno ng isang bagong determinasyon na sa sandaling ito ay maaaring maging kanyang katapusan o ang simula ng kanyang tunay na pagiging. 3 buwan bago ang nakakagimbal na gabing iyon sa kaarawan ni Ilara, umiiral si Amihan sa loob ng mansyon ng mga Monteiro bilang isang multo, isang anino na halos hindi nakikita, hindi naririnig. Sa kanyang kulay abong uniforme, bumibiyahe siya sa malalawak na koridor ng Paraiso Heights, sa mga silid na puno ng kayamanan at sikreto, na tila hangin lamang. Walang sino mang nagtatanong sa kanya, walang sino mang pumapansin sa kanyang mga mata na nagmamasid o sa kanyang isip na patuloy na naghahanap ng kasagutan. Ang kanyang pagiging invisible, ang kanyang pinakamalaking sandata, ang pintuan sa mundo ng mga pasikot-sikot at bulungan na hindi naririnig ng iba. Si Amihan ay isang probinsyana. Lumuwas sa Maynila, dala ang mabigat na pasanin ng nakaraan, ang biglaang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid, si Elias. Isang hiwaga ang kanyang pagpanaw, isang sugat na hindi kailanman naghilom sa puso ni Amihan. Nagtatrabaho siya ng tapat, naglilinis ng mga sulok na madalas nakakaligtaan, ngunit ang kanyang mga pandama ay laging alerto, na tila hinahanap ang bawat bakas ng kalungkutan o ng kasamaan. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Amihan, si Ilara. Ang 7 taong gulang na batang babae ay isang anghel, ngunit may malungkot na mga mata
at bihirang ngiti. Mula sa kanyang mga obserbasyon, napansin ni Amihan na si Elara ay unti-unting humihina. Madalas itong nagrereklamo ng pagkapagod, pagsusuka, at ang dating masiglang balat nito ay unti-unting nanilaw. Na malayo sa dapat na sigla ng isang batang 7 taong gulang. Nagsimulang magkaroon ng malalim na pagdududa si Amihan. Ang kanyang mga mata ay sinundan si Serafina, ang maganda ngunit malamig na madrasta ni Elara. Ang diskarte ni Serafina kay Elara ay may malaking distansya, puno ng pormalidad, ngunit walang tunay na init. Madalas niyang nakikita si Serafina na bumubulong kay Wina, ang yaya ni Elara, at kay Dr. Aris, ang pribadong doktor ng pamilya, sa mga silid na ipinagbabawal sa mga katulad niyang katulong. Ang mga pagbabago sa schedule ng gamot ni Elara ay naging kapansin-pansin, at ang mga lihim na tawag sa telepono ni Serafina, na may narinig lamang na nakakatakot na boses sa kabilang linya, ay lalong nagpakaba kay Amihan. Isang gabi, habang naglilinis sa kusina na madilim na, hindi sinasadyang natuklasan ni Amihan ang isang nakakapanindig balahibong tagpo. Palihim na pinaghahalo ni na Serafina at Wina ang isang walang kulay at walang amoy na likido sa pagkain at gatas ni Elara sa gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Hindi ito normal. Kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, habang naglilinis ng basura sa silid ni Serafina, natagpuan niya ang ilang kakaibang bote ng gamot na walang label, kasama ang isang resibo mula sa isang specialized chemical store na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi niya kilala, isang shell company. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isip. Ang mga pangyayari ay lalong lumala nang mangyari ang misteryosong aksidente ng sasakyan ni Don Mateo Monteiro, ang ama ni Elara. Naiwan siyang comatose, hindi nakikilala ang sinuman, at ganap na walang kakayahang kumilos. Bagamat isang bilyonaryo, walang ibang kapamilyang dugo si Don Mateo, kundi si Elara, na naging dahilan upang ang batang babae ang maging nag-iisang tagapagmana ng napakalaking yaman. Ang pangyayaring ito ay nagpalalim sa pagdududa ni Amihan kay Serafina at sa masalimuot na balangkas sa likod ng lahat. Sa pagkakataong ito, si Serafina ang magiging tagapangalaga ni Elara hanggang sa maging ganap na may edad ang bata, na nagbigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa buhay at kinabukasan ni Elara. Ang lahat ay tila isang nakakatakot na anino na gumagapang sa Paraiso Heights, at si Amihan, ang invisible na tagapaglinis, ay nagsisimulang makita ang hugis nito. Ang kanyang puso ay kumikirot sa takot para kay Elara, at ang lumang sakit mula sa pagkamatay ni Elias ay muling nagising, nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang determinasyon. Kailangan niyang kumilos. Hindi na siya maaaring maging isang anino lamang. Ang kapalaran ni Elara at marahil ang katotohanan sa likod ng kanyang sariling trahedya ay nasa kanyang mga kamay. Ang mga natuklasan ni Amihan ay bumulabog sa kanyang pananahimik. Ang takot para kay Elara ay naging isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso, at ang mga alaala ni Elias ay muling nagparamdam, kasabay ng panibagong galit at pagkabigo. Hindi na siya maaaring maging isang anino lamang. Kailangan niyang kumilos. Sinubukan niyang lapitan ang ilan sa mga kasamahan niyang katulong, ang mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw sa loob ng mansyon. Lumapit siya kay Aling Nena, ang matandang tagapagluto na matagal nang naglilingkod sa pamilya, at ibinulong ang kanyang mga hinala habang naglalabas sila sa labahan. Ngunit ang mga mata ni Aling Nena ay lumaki sa takot, at mabilis na ipinagkrus ang kanyang mga daliri sa bibig. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Amihan," bulong niya, halos hindi marinig. Ang mga Monteiro ay makapangyarihan. Si Madam Serafina, may mga matatalim siyang mata. Mahirap huminga sa bahay na ito kapag may tinangkakang kalabanin sila.
Ang kanyang mga salita ay may bahid ng matagal ng karanasan at kapaitan. Sinubukan din ni Amihan ang ibang mga katulong, ngunit ang sagot ay laging pareho. Mga nag-aalangan na sulyap, mga iling ng ulo, at mga babala. Ang takot ang naging pader na pumoprotekta sa mga Montero at kay Serafina. Ayaw nilang masangkot, ayaw mawalan ng trabaho, o mas malala pa, ayaw maging target ng galit ng makapangyarihang pamilya. Para sa kanila, ang pananahimik ay kaligtasan. Ang kanyang pagiging invisible ay naging isang sumpa, hindi isang sandata. Sino nga ba ang maniniwala sa isang hamak na katulong, isang probinsya ng walang pangalan, laban sa isang ginang na asawa ng isang bilyonaryo? Sa pagkabigo, sumulat si Amihan ng isang liham na hindi niya pinangalanan. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita. Ang paghina ni Elara, ang mga lihim na pagpupulong ni Serafina, Wina at Dr. Aris, ang mga kakaibang gamot at ang walang kulay na likido. Nagpadala siya ng liham sa istasyon ng pulisya sa Makati, puno ng pag-asa na mayroong magbibigay pansin sa kanyang mga babala. Ngunit lumipas ang mga araw, naging linggo at walang nangyari. Ang kanyang liham ay malamang na napunta lamang sa basurahan, isa pang basura mula sa isang taong walang mukha. Ang sistema ay tila bulag sa mga tulad niyang walang boses. Ang bigat ng mga pangyayari ay lalong bumigat kay Amihan. Nararamdaman niya ang unti-unting paghina ni Elara. Ang oras ay nauubos. Hindi na siya makapaghihintay. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, nang walang nakakapansin, naglakas loob siyang lumabas ng mansyon. Naglakad siya sa maingay na lansangan ng Makati, sa gitna ng matatayog na gusali at nagmamadaling mga tao na may tanging layunin, humanap ng tulong. Naaalala niya ang isang lumang dyaryo na nabasa niya sa silid ng mga katulong, na may balita tungkol sa isang pribadong investigador na tila gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa paghahanap ng katotohanan sa mga kasong pinabayaan ng pulisya. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad at pagtatanong, natagpuan niya ang address, isang maliit, luma, at halos nakatagong opisina sa isang eskinita sa Tondo, malayo sa karangyaan ng Paraiso Heights. Ang karatula sa harap ay halos nabura na, nakasulat ang pangalan, Kian Investigations. Ang loob ay madilim at makalat, puno ng mga lumang folder, dyaryo, at isang matandang makinilya. May amoy ng kape at usok ng sigarilyo ang hangin. Isang lalaki ang nakaupo sa likod ng isang lumang mesa, nakayuko sa mga papeles. Nakasuot siya ng isang luma at gusot na kamisa at may balbas na tila matagal nang hindi inaaalagaan. May bakas ng pagod at galit sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding matalim na talino na tila nagkukubli sa ilalim ng lahat ng iyon. Ito si Kian. Isang CCTV camera ang nakakabit sa harap ng pinto at halatang alam niyang may pumasok. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin at nagsalubong ang kanilang mga mata. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng pagdududa. Walang init, walang formalidad. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan. Ito na ang huling pag-asa niya. Sinimulan niyang ikwento ang lahat, mula sa pagkapansin niya sa paghina ni Elara hanggang sa nakita niyang paghahalo ng lason. Nagsalita siya ng may buong katapatan. Bawat detalye ay sinubukang alalahanin ng buo. Nakikinig si Kian. Walang emosyon ng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Habang nagsasalita si Amihan, tinitingnan niya ang bawat galaw at ekspresyon ng babae. "Isang katulong ka sa mansyon ng mga Montero?" tanong niya. May pagdududa sa kanyang tono. "At gusto mong sabihin sa akin na ang madrasta, ang doktor, at ang yaya ay nilalaso ng batang babae? Ano ang iyong ebidensya? Narinig mo lang? Nakita mo lang?" Lahat yan ay hearsay. Nanghina ang loob ni Amihan, ngunit hindi siya sumuko. "Nakita ko po, sir. Nakita ko silang naghahalo ng likido sa gatas ni Elara. Walang kulay,
Walang amoy, parang tubig lang po. Pero alam kong hindi iyon tubig. Malabnaw po at iba po ang pakiramdam ko. Si Ilara po, maliban sa pagkapagod at pagsusuka, ang balat niya po ay unti-unting naninilaw at minsan nahihirapan siyang huminga. Nakita ko rin po ang mga bote na walang label sa basura ni Madam Serafina at isang resibo mula sa isang chemical store na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Dito nagbago ang ekspresyon ni Kian. Ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Ang walang kulay at walang amoy na likido. Ang mga sintomas. May nagring sa kanyang isipan. Isang bagay mula sa isang nakaraang kaso na nagpahamak sa kanyang buhay. Ilarawan mo pa ang likido. Utos niya, halos utos. Gaano ka malapot? Paano mo nalaman na hindi tubig? Hindi po malapot, sir. Paliwanag ni Amihan, pinipilit alalahanin ng eksaktong detalye. Parang tubig po talaga. Pero iba po ang kutob ko. May kung anong bigat po sa hangin tuwing lumalapit ako sa gatas na yon, parang may kung anong masama. Isang saglit ng katahimikan ang bumalot sa opisina. Hinawakan ni Kian ang kanyang noo, tila may malalim na iniisip. Ang paglalarawan ni Amihan ay tugma sa isang partikular na neurotoxin na minsan niyang inimbestigahan. Isang lason na idinisenyo upang pahinain ang biktima ng paunti-unti, mahirap matukoy, at walang halatang marka. Marcelo Farias, biglang sambit ni Kian, ang pangalan ay lumabas mula sa kanyang bibig na may bahid ng poot. Nagulat si Amihan. Sino po? Si Marcelo Farias ay isang pangalan na matagal ko nang sinusundan. Pagpapatuloy ni Kian, tumayo at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang lansangan sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng nakaraan. Isang negosyante, isang may-ari ng isang malaking pharmaceutical group. Ngunit sa likod ng kanyang malinis na imahe, nagtatago ang isang demonyo. Lumapit si Kian sa isang lumang kabinet at kinuha ang isang nakatagong bote ng whiskey. Ibuhos niya ang isang baso, nilagok at nagsimulang magsalita. Noon, isa akong investigador sa pulisya, bata at idealistiko. May isang kaso akong hinawakan tungkol sa pagkamatay ng kapatid ko, si Carlo. Nagtatrabaho siya sa isang research facility na pag-aari ng isang subsidiary ni Farias. Isang aksidente daw, pero alam kong hindi. Natuklasan ko na si Carlo ay isa sa mga guinea pig sa isang lihim na pagsubok ng isang bagong klase ng neurotoxin. Isang laso na idinisenyo para sa discrete elimination. Natuklasan ko ang maraming anomalya, ngunit ang kumpanya ni Farias ay napakalakas. Binayaran nila ang mga awtoridad, tinakpan ang lahat. Inakusahan ako ng insubordination, sinira ang reputasyon ko at tinanggal sa serbisyo. Walang nakinig sa akin. Hanggang sa isang katulong na walang pangalan ang dumating sa aking pintuan at naglalarawan ng parehong lason. Ang kwento ni Kian ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Amihan. Ang pagkamatay ng kapatid, ang lihim, ang kawalan ng katarungan. Ito ay isang eko ng kanyang sariling karanasan kay Elias. Ang kanyang galit ay naghalo sa galit ni Kian. Nagkaroon sila ng kaparehong sugat. Si Marcelo Farias, ulit ni Kian, ay may koneksyon sa pamilya Montero. Dati silang magkasosyo sa negosyo, ngunit nagkaroon ng malaking hidwaan at si Farias ay naniniwalang niloko siya ni Don Mateo. Ang paghihiganti niya ay dapat na matamis, hindi pera, kundi sirain ang pamilya mula sa loob. At ginagamit niya si Serafina bilang kanyang tau-tauhan. Malamang may hawak siyang sikreto ni Serafina o may banta laban sa pamilya nito para sumunod ang ginang. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Amihan. Si Serafina, ang lason, ang aksidente ni Don Mateo, at ngayon, si Marcelo Farias. Ang kanyang invisible na mundo ay biglang naging konektado sa malaking, madilim na mundo ng kapangyarihan at katiwalian.
Kailangan natin ng ebidensya. Sabi ni Kian, bumalik sa kanyang mesa. Ang kanyang isip ay tila nagtatrabaho na ng buong bilis. Ang kanyang pagdududa kay Amihan ay nawala, napalitan ng isang bagong determinasyon. Ang babaeng ito, ang invisible na katulong, ang siyang susi. Hindi ako makakapasok sa Paraiso Heights, ngunit ikaw ay isang anino. Ikaw ang kanilang nakalimutan. Iyan ang iyong kalamangan. Tumango si Amihan. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit may kasama ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Inilahad ni Kian ang kanyang plano. Bibigyan kita ng mga kagamitan, micro-listening devices, mga kamera na halos hindi makita. Ituturo ko sa iyo kung paano kumuha ng mga sample nang hindi nahahalata. Kailangan natin ng mga solidong ebidensya na kayang tumayo sa korte. Mga recording, mga sample ng lason, mga dokumento. Huwag kang magtiwala kahit kanino sa loob ng mansyon. At higit sa lahat, maging maingat. Ang mga taong kasangkot dito ay mapanganib. Tiningnan niya si Amihan at sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita si Amihan na isang bahid ng empatiya sa mga mata ni Kian, ang kaparehong sakit na nararamdaman niya. Sa ganitong uri ng laro, Amihan, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa mga multo. Ngunit para sa ating mga kapatid, para kay Elara, kailangan nating labanan. Ang mga salita ni Kian ay nagbigay ng lakas kay Amihan. Ang takot ay hindi nawala, ngunit ito ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang invisible na katulong at ang tinanggal na investigador ay bumuo ng isang di inaasahang alyansa. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado ng isang parehong pagkawala, isang parehong gutom para sa katarungan. Ang isang bagong pag-asa ay sumibol sa dilim ng tondo. Isang liwanag na naglalayong basagin ang mga lihim ng Paraiso Heights. Sa loob ng ilang linggo, ang Bieto Paraiso Heights, na minsan ay tinitirhan ni Amihan bilang isang anino, ay naging kanyang larangan ng digmaan. Ang mga kagamitan na ibinigay ni Kian, mga microcamera na kasing liit ng butil ng bigas, mga listening device na nakakabit sa mga badge, at isang smartphone na may espesyal na recording app, ay naging kanyang sandata. Sa una, nanginginig ang kanyang mga kamay, bawat kilos ay puno ng takot na baka mahuli. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at sa bawat gabay ni Kian, sa kanilang mga lihim na pagtatagpo sa labas ng mansyon o sa mga text message na may code, ang kanyang pagiging invisible ay unti-unting naging kanyang lakas. Sinimulan niyang magmasid ng mas matalas. Sa kanyang paglilinis, dahan-dahan at maingat, ikinakabit niya ang mga maliliit na kamera sa mga lugar na hindi mahahalata, sa ilalim ng isang silya sa silid kainan, sa likod ng isang malaking plorera sa pasilyo, o sa mga gilid ng mga estante sa silid aklatan. Ginagamit niya ang kanyang kalokohan bilang isang katulong na hindi nag-iisip upang makalapit sa mga pamilya. Naging sanay siya sa pagbasa ng mga galaw ni Serafina, ni Ina at ni Dr. Aris. Isang hapon, habang naglilinis ng silid ni Elara, narinig ni Amihan ang mahinang tunog ng mga tinig mula sa katabing master bedroom ni Serafina. Nakita niyang iniabot ni Ina kay Serafina ang isang bote na walang label, habang si Dr. Aris ay nakatayo sa tabi, may suot na salamin at bumubulong ng mga tagubilin. Mabilis na inilabas ni Amihan ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record sa pamamagitan ng butas sa pinto na para sa susian. Narinig niya ang mga salitang "increase the dosage" at "ensure no traces." Hindi malinaw ang bawat salita, ngunit ang tono ay may bahid ng pagmamadali at pagtatago. Ang pagkuha ng mga sample ay mas mahirap. Kailangan ng matinding pag-iingat. Isang gabi, matapos maihatid ang gatas ni Elara na nilagyan ni Yina, nagkunwari si Amihan na kailangan niyang punasan ang ibabaw ng mesa. Dahan-dahan, sa isang mabilis na galaw na tila aksidente, isinawsaw niya ang dulo ng isang malinis na cotton swab
sa gilid ng baso ng gatas na kinolekta ang kakaunting likido. Inilagay niya ito sa isang selyadong maliit na plastic bag na ibinigay ni Kian at itinago sa kanyang bra. Sa isa pang pagkakataon, nang makita niyang natutulog si Elara at ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan, dahan-dahan siyang kumuha ng isang hibla ng buhok na kasing haba ng kanyang pasensya. Ito ay tila maliit na bagay, ngunit sa bawat sample, nararamdaman niya ang isang bahagi ng pag-asa. Dinala niya ang mga sample kay Kian sa kanilang lihim na tagpuan, isang lumang tindahan ng kape na halos walang tao sa tondo. Ang opisina ni Kian ay naging kanyang pansamantalang laboratorio, puno ng mga hindi na ginagamit na microscope, test tube, at mga kemikal na nagpapahiwatig ng kanyang dating propesyon. Sa ilalim ng isang madilim na bombilya, maingat na sinimulan ni Kian ang kanyang pagsusuri. Ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pag-aaral ng mga sample. Nakita ni Amihan ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang mga mata na nagbabasa ng bawat detalye sa microscope, ang kanyang mga kamay na gumagalaw ng may tiyak na katumpakan. Ang kanilang bawat pagtatagpo ay puno ng pag-asa at pangamba. Hanggang sa isang araw, dumating si Amihan sa opisina ni Kian at nakita niya itong nakatayo, nakaharap sa isang blackboard na puno ng mga chemical formula at mga diagram. May iba sa kanyang mukha, isang halo ng galit, pagkabigla at isang malalim na kalungkutan. "Amihan," sabi ni Kian, ang kanyang boses ay mababa at parang kulog. "Ang mga sample, totoo ang sinabi mo, neurotoxin. Isang bihirang formula, partikular na idinisenyo upang pahinain ang central nervous system ng paunti-unti na gumagaya sa mga natural na sakit. Ang mga sintomas ni Elara ay eksaktong tumutugma." Biglang huminga ng malalim si Amihan, tila isang mabigat na pasanin ang bumagsak sa kanyang balikat. "Kung gayon, tama ako." Ngunit umiling si Kian. "May mas malalim pa. Amihan, ang formula, kilala ko ito." Lumapit siya sa blackboard. Itinuro ang isang komplikadong istruktura ng molekula. "Ito ang parehong formula na natuklasan ko sa kaso ng kapatid ko, si Carlo. Isang lason na nilikha at sinubukan sa isang lihim na laboratorio. Isang laboratorio na pag-aari ni Marcelo Farias." Ang mga salita ni Kian ay parang kidlat na tumama kay Amihan. Ang pangalan, ang lason. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tila mayroong isang bagay na matagal nang natutulog ang biglang nagising sa loob niya. Nagustuhan mo ba ang kwento hanggang ngayon? Huwag kalimutang mag-like at mag-comment para suportahan ang Inday Andrea. "Lihim na laboratorio?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Noon po ang kapatid ko, si Elias. Nagtrabaho siya sa isang lumang pabrika ng gamot. Ang sabi, pinabayaan na raw. Pero bigla siyang nagkasakit. Walang paliwanag. Sabi ng pulisya, aksidente lang daw. Pero nagkaroon siya ng lagnat, pagsusuka at hirap sa paghinga. Ang kanyang balat ay nanilaw din, sir. Ganoon din po kay Elara. Habang nagsasalita si Amihan, unti-unting lumilinaw ang kanyang gunita. Ang matandang pabrika, ang amoy ng kemikal na tila nakakapit sa damit ni Elias, ang kanyang pagod. Ang mabilis at hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang kawalan ng kasagutan. Ang pagkabigo ng mga awtoridad. Noon, tinanggap niya na isa lamang itong trahedya. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Kian ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na paliwanag. Tiningnan ni Kian si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkabigla at kalungkutan. "Kaya pala," bulong niya, "ang abandonadong pabrika ng gamot sa labas ng Rizal, hindi ito abandonado. Ito ang isa sa mga front ng mga laboratorio ni Farias para sa kanyang mga iligal na eksperimento. Gumagawa siya ng mga chemical na armas, Amihan. Ang kapatid mo, si Elias, ay hindi isang biktima ng aksidente.
Siya ay biktima ni Marcelo Farias. Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Amihan. Naramdaman niya ang init ng luha na umakyat sa kanyang mga mata. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay bumalik. Doble ang tindi, triple ang galit. Ang kanyang kapatid, ang kanyang munting si Elias na kinuha sa kanya nang walang paliwanag. Ngayon, may mukha ang salarin. Hindi na lang ito tungkol kay Elara. Hindi na lang ito tungkol sa katarungan para sa isang hindi kilalang bata. Ito ay tungkol sa Elias. Tungkol sa kanya. Siya ang pumatay sa kapatid ko, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Si Marcelo Farias. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding determinasyon. Ang kanyang mga motibasyon ay nagbago. Hindi na lang siya tagapagligtas. Siya ay isang naghahanap ng katarungan. Isang taong nagmamay-ari ng matinding puot at pagmamahal para sa isang nawalang kapatid. Naramdaman ni Kian ang kanyang galit. Nauunawaan niya ito. Ang kanyang sariling galit kay Farias ay lumalim nang makita niya ang paghihirap ni Amihan. Amihan, kailangan nating malaman ang lahat. Bakit? Anong koneksyon ni Farias sa mga Montero? Hindi lang ito tungkol sa Elara. May mas malalim pa rito. Sa pagtutulungan, sinimulan nilang halukayin ang nakaraan. Ginugol ni Kian ang kanyang mga gabi sa pag-aaral ng mga lumang file, mga corporate record, at mga pahayagan mula sa kanyang mga dating kaso. Si Amihan naman, sa kanyang invisible na kalagayan sa mansyon, ay mas matalas ang pandinig sa mga snippets ng mga pag-uusap, sa mga lumang larawan, at sa mga pangalan na biglang nagkaroon ng kahulugan. Natuklasan nila na si Marcelo Farias at Don Mateo Montero ay dating malapit na magkasosyo sa negosyo. Nagsimula sila sa isang malaking proyekto sa pagmimina ng mga bihirang mineral sa Mindanao. Ngunit sa huling bahagi ng proyekto, nagkaroon ng matinding sigalot. Naniniwala si Marcelo na niloko siya ni Don Mateo, na kinuha ang pinakamalaking parte ng kita at sinira ang kanyang reputasyon sa mga investor. Nawalan si Marcelo ng bilyon-bilyong piso at ang kanyang pangalan ay nabahiran. Ang pamilya Montero, dahil sa koneksyon ni Don Mateo sa mga politiko, ay nakalusot sa iskandalo. Habang si Marcelo ay nanatiling may sama ng loob. Paghihiganti, bulong ni Kian nang matuklasan nila ang lahat. Hindi lang pera, ang gusto niya ay sirain ang pamilya Montero mula sa loob. Ang pagkamkam sa ari-arian ay bonus lang. Ang pananakit kay Elara, ang pagpapahina kay Don Mateo, ito ang kanyang pinakamahalagang paghihiganti. Masakit at mabagal. At si Serafina, ang ganda at lamig na ginang na tila isang tautauhan. Natuklasan din ni Kian sa kanyang mga lumang file na si Serafina ay merong nakaraan na konektado sa isang maliit na kaso ng corporate fraud sa isang probinsya. Hindi ito kasing laking kaso ni Farias, ngunit sapat na para sirain ang kanyang reputasyon. May hawak si Marcelo kay Serafina. Paliwanag ni Kian, isang sikreto. Malamang, banta na ilantad ang kanyang nakaraan o ang pamilya niya kung hindi siya susunod. Ang takot sa kahihiyan at pagkawala ng lahat ang nagtulak sa kanya upang maging bahagi ng karumal-dumal na planong ito. Ang bawat piraso ng ebidensya, bawat impormasyon ay nagpinta ng isang malaking, nakakatakot na larawan. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang magbigkis, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga sugat na matagal nang gumaling o akala lang nila'y gumaling. Si Amihan, na dating isang anino, ay handa nang maging liwanag. Ang kanyang personal na laban, na ngayon ay konektado sa laban ni Kian at sa buhay ni Elara, ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya inakala. Ang laso na pumatay sa kanyang kapatid ay siya ring laso na sumisira sa batang walang malay. Hindi na siya aatras. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang buong buwan sa puso ni Amihan. Ang ikapitong kaarawan ni Elara ay papalapit na at kasama nito ang deadline.
Isang huling pagkakataon. Isang sandali kung saan ang lahat ay dapat na mailabas, walang atrasan. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagpupulong sina Amihan at Kian sa kanilang karaniwang tagpuan, ang liblib na tindahan ng kape. Ngunit ngayon, ang mga usapan ay mas pinino, mas kritikal. Ang kaarawan ni Elara, ang magiging entablado. Paliwanag ni Kian, inilalatag ang isang balangkas ng Biet 2 sa mesa, markado ng mga red circle at arrow. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga matataas na tao. Kailangan nating gamitin ang kasikatan ng pangyayaring ito. Amihan, ikaw ang nasa loob. Ikaw ang makakapag-livestream. Inabot ni Kian kay Amihan ang isang bagong smartphone, mas maliit, mas advanced, at may pre-installed na streaming software. Kapag nagkaroon ka na ng hindi matatawarang ebidensya, pindutin mo ito. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip, isang pindot lang, at ang lahat ay makikita ng buong mundo. Napalunok si Amihan. Ang bigat ng responsibilidad ay halos hindi niya makaya. Ang larawan ni Elias na nakangiti sa lumang litrato ay nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa kapatid niya, para kay Elara. Handa ako, Sir Kian. Habang abala ang dalawa sa pagpaplano, sa loob ng malaking Biet 2, lumalalim ang hinala ni Serafina. Napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Amihan. Isang kakaibang pagiging alerto sa mga mata ng dalaga. Isang hindi pangkaraniwang pananahimik na tila nagtatago ng isang bagay. Higit sa lahat, si Elara. Hindi ito bumabagsak ng kasing bilis ng inaasahan. Oo, humina ang bata, ngunit tila may kakaibang resistensya sa lason. Bakit hindi pa siya tuluyang bumabagsak, Dr. Aris? Bulong niya isang gabi, habang tinititigan ang natutulog na si Elara. Ang formula ay idinisenyo para maging mabagal, Serafina. Paliwanag ni Dr. Aris, ang kanyang mukha ay pawisan. Ang katawan ng bata ay may kakayahang lumaban, ngunit ang oras ay nauubos. Ang kaarawan ni Elara ay nalalapit. At kasama ng lumalalang kondisyon ni Don Mateo, lalo pang nag-igting ang presyon mula kay Marcelo Farias. Hindi ko matitiis ang anumang pagkaantala, Serafina. Ang baritong boses ni Marcelo ay nagmumula sa kabilang linya. Tila tinatabasan ang bawat ugat ni Serafina. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang telepono sa kanyang silid-tulugan. Ang mga balita tungkol sa paggaling ni Don Mateo, kahit maliit, ay nakakabahala. Kung hindi mo maipatutupad ang plano ayon sa itinakdang oras, hindi lang ikaw ang magdurusa. Hindi mo ba naaalala ang lihim mo sa bataan? Ang pamilya mo. Ang banta ni Marcelo ay parang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Serafina. Ang kanyang kahinaan noon, ang kasong corporate fraud na halos sumira sa kanya, ay naging gapos na mahigpit na humahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang kinabukasan, ang kinabukasan ng kanyang pamilya, ay nakasalalay sa pagiging sunod-sunuran kay Marcelo. Dahil sa takot at pagkadismaya, pinilit si Serafina na gumawa ng isang desisyon na mas magiging masama. Dagdagan mo ang dosis, Dr. Aris. Utos ni Serafina, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Bago ang kaarawan, kailangan nating tapusin ito. Ngayon na. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, mayroong isang bagay na namamatay. Hindi alam ni Serafina, ang kanyang bawat galaw ay sinusubaybayan. Ang huling ebidensya ang pinakamahirap. Kailangan ni Amihan ng direktang koneksyon. Isang patunay na si Dr. Aris ay bahagi ng conspiracy at direktang nakikipag-ugnayan kay Marcelo. Ang opisina ni Dr. Aris, na bihirang linisin ni Amihan, ay ang perpektong lugar. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na kaarawan, nagawa ni Amihan na makapasok sa opisina. Ang amoy ng antiseptic at mga lumang libro ay bumati sa kanya. Sa ilalim ng desk, sa isang maliit na crack, dahan-dahan niyang inilagay ang pinakamaliit na kamera na ibinigay ni Kian. Kasing liit ng butil ng palay, halos hindi makita.
Ito ay konektado sa isang microtransmitter na kayang mag-send ng signal sa telepono ni Amihan na nakatago sa kanyang bulsa. Pagkalipas ng 2 araw, habang naglilinis si Amihan sa labas ng opisina, narinig niya ang boses ni Dr. Aris mula sa loob. Sa pamamagitan ng kanyang telepono na konektado sa kamera, kitang-kita niya ang ginagawa ng doktor. Nakaupo si Dr. Aris sa kanyang desk. May hawak na maliit na bote na puno ng hindi kulay na likido. Ibuhos niya ang likido sa isang syringe. Pagkatapos ay sa isang maliit na baso ng tubig. Kitang-kita ang lahat, ngunit ang pinakamahalaga ay ang sunod na nangyari. Nagring ang telepono ni Dr. Aris. "Hello, Sir Marcelo," sabi niya. "Opo, naihanda na po ang dosis. Nadagdagan na po namin. Sigurado po na magiging epektibo na ito bago ang pagdiriwang. Don Mateo? Stable pa rin. Hindi pa rin gumigising. Opo, hindi po kayo mabibigo, sir." Ang puso ni Amihan ay tumibok ng napakabilis, tila sa sabog. Ang galit ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito na. Ang ebidensya, ang koneksyon. Narinig niya ang bawat salita, nakita ang bawat kilos. Si Marcelo Farias ang nasa likod ng lahat. Ang pag-uusap ay direkta, malinaw, hindi matatawaran. Ngayon, mayroon siyang konkretong patunay. Samantala, sa labas ng syudad, si Kian ay nasa kanyang sariling mapanganib na misyon. Matapos matukoy ang isa sa mga iniwang pasilidad ni Marcelo Farias sa isang liblib na bahagi ng Rizal, napagdesisyonan niyang pasukin ito. Ang lumang pabrika na pinaniniwala ang kinamatayan ni Elias ay tila isang nakakatakot na multo sa ilalim ng buwan. Ang bakal ay kalawangin, ang mga bintana ay basag, at ang amoy ng luma, nakakalason na kemikal ay sumasalubong sa hangin. Dahan-dahang binuksan ni Kian ang sirang gate, ang bawat ingay ay tila lumilikha ng echo sa katahimikan ng gabi. Gamit ang isang flashlight, maingat siyang naglakad sa loob ng pasilidad. Ang mga lumang makina ay nakatayo pa rin. May mga kalawang, tila mga patay na hayop. Ngunit sa isang tagong bahagi, sa likod ng isang pader na natatakpan ng mga lumang kahon, natagpuan niya ang isang mas maliit na silid. Ito ang laboratorio. Hindi ito moderno, ngunit ang mga kagamitan ay nagpapahiwatig ng mga seryosong eksperimento. May mga test tube, beakers, at mga notebook na nagkalat sa mesa. Habang binubuklat ni Kian ang mga notebook, ang kanyang puso ay nanikip. Mga formula, mga diagram, mga pangalan ng mga kemikal. At sa isang pahina, ang pamilyar na istruktura ng neurotoxin na pumapatay kay Ilara at pumatay kay Carlo. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mga ulat. Mga ulat ng pagsubok, mga side effects, mga tala tungkol sa unexplained illnesses sa mga manggagawa, na ang ilan ay namatay. May isang entry na may petsa na tumutugma sa pagkamatay ni Elias. Subject A7. ED. Unintended exposure to airborne compound, Project Chimera. Acute respiratory distress, jaundice, rapid neurological decline. Terminated. Nanginginig ang mga kamay ni Kian habang binabasa ang mga salitang yon. Elias, ang kapatid ni Amihan, hindi aksidente. Isang terminated na eksperimento. At sa isa pang bahagi, ang mga tala tungkol sa Project Prometheus. Ang mas malaking proyekto na may layuning lumikha ng isang armas na magpapabagsak sa mga kakumpetensya ni Marcelo. Malinaw na dito mismo nilikha ang lason. Dito mismo si Elias at marahil marami pang iba ay naging collateral damage sa kasakiman ni Marcelo Farias. Kinuhanan ni Kian ng litrato ang bawat mahalagang dokumento, bawat pahina ng ulat. Ang galit at pighati ay kumulo sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa Ilara o sa kanyang kapatid. Ito ay tungkol sa isang halimaw na walang pakialam sa buhay ng tao. Ang kanyang misyon, na dati puro paghihiganti, ay naging mas malaki pa. Lumabas si Kian sa pabrika. Ang bigat ng katotohanan ay nakasabit sa kanyang balikat. Ang hangin ng gabi ay hindi kasing lamig
ng kanyang galit. Sa kanyang bulsa, ang mga litrato ng ebidensya ay tila nagliliyab. Ang bitag ay nakalatag na, ang lambat ay humihigpit na, at ang lahat ay mangyayari sa kaarawan ni Ilara. Ang entablado ay handa na para sa huling yugto ng kanilang paghahanap ng katarungan. Ang marangyang bulwagan ng Biyahe Paraiso Heights ay puno ng halakhakan at musikang kundiman. Isang perpektong larawan ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga chandelier ay kumikinang. Ang mga babae ay nakasuot ng eleganteng barut saya. At ang mga lalaki ay nagpapalitan ng mabibigat na tawanan. Ang kanilang mga mukha ay tila nakamaskara ng pagpapaimbabaw. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Don Mateo, nakatulala, nakasakay sa kanyang wheelchair, tila isang estatwa ng sining na nakakulong sa kanyang sariling mundo. At doon, sa gitna ng selebrasyon, nakaupo si Ilara, ang 7 taong gulang na prinsesa, na ang mga mata ay nanlalabo na, tila bahagyang nakangiti. Ngunit ang kanyang katawan ay tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay. Si Amihan, sa kanyang suot na gray na uniforme ng tagapaglinis, ay tila isang anino. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bawat tibok ay tila isang tambol ng digmaan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang USB drive. Ang lumang USB na naglalaman ng mga paunang ebidensya, isang pandisturbo lamang. Ang totoong alas ay nasa nakatagong telepono sa bulsa ng kanyang apron na konektado sa mini camera na nakakabit sa lapel niya. Ang layunin ay marating si Don Mateo, ngunit alam niyang halos imposibleng magawa iyon. Ngunit kailangan niyang subukan. Ito na ang huling sandali. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita, nakita siya ni Serafina. Ang mukha ng madrasta na dati puno ng nangiti sa mga bisita ay biglang nagbago. May kakaibang takot at galit sa kanyang mga mata. "Ikaw, ano ang ginagawa mo rito, Amihan?" Ang boses ni Serafina ay tila isang bulong na may halo ng puot, sapat lamang para marinig ng mga nasa malapit. "May kailangan po akong sabihin kay Don Mateo," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Sinubukan niyang umusad, ngunit hinarangan siya ng 2 malalaking gwardiya. "Wala kang karapatang lumapit sa kanya. Sino ka ba sa akala mo?" Giit ni Serafina. Ang kanyang kamay ay biglang dumagasa, hinablot ang USB drive mula sa kamay ni Amihan. Sa isang malakas na tunog, ibinagsak niya ito sa sahig. Nagkalat ang mga piraso. "Magnanakaw! Sinuportahan mo ba ang mga impormasyon sa USB na yan?" Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, umaakit ng atensyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Ang pagtalbog ng USB sa marmol na sahig ay tila ang tunog ng isang sumasabog na bomba. Bago pa man makasigaw si Serafina ng mas marami, ginamit ni Amihan ang pagkakataong iyon. Sa mabilis na galaw, kinuha niya ang nakatagong telepono sa bulsa niya at agad na pinindot ang live stream button. Ang maliit na lens ng camera na nakakabit sa kanyang lapel ay nagsimulang mag-record, nakatuon kay Serafina at sa paligid nito. Ang feed ay agad na nagsimulang umakyat sa internet. Isang tahimik na tagamasid sa nagbabadyang kaguluhan. "Bitawan mo ako!" Sigaw ni Amihan, umaakto na parang nagpupumiglas sa mga gwardiya habang ang kamera ay patuloy na nagre-record. Ngunit ang kaguluhan ay hindi nagmula kay Amihan. Mula sa kanyang upuan, umubo si Ilara. Isang malalim, masakit na pag-ubo na nagpahinto sa lahat ng musika at tawanan. Ang kanyang mukha, na dati bahagyang maputla, ay ngayon ay nangingitim na. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang kapit niya ang kanyang dibdib. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang inosenteng batang babae ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay nagkikisay sa sahig. "Ilara! Aking anak!" Sigaw ni Serafina. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig sa takot.
Tumakbo siya patungo sa bata. Hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang eleganteng barut saya ay bahagyang nabuksan at doon, nakasabit sa kanyang baywang, ay isang maliit na baril. Isang bagay na hindi inaasahan sa isang mayayaman na pagdiriwang. Ang bulwagan ay natahimik. Ang tunog ng musika ay biglang naputol. Ang mga bisita ay tila mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Ang kamera ni Amihan ay patuloy na nagre-record at bawat detalye, ang pagkikisay ni Ilara, ang baril ni Serafina, ang nagbabagong emosyon sa mukha ng madrasta, ay naisa sa himpapawid sa buong mundo. Hindi, hindi ko hahayaan na maging ganito. Sigaw ni Serafina, ang kanyang boses ay nabasag sa pagkabigla at takot. Ang baril ay nakatutok, hindi sa mga bisita, kundi sa paligid, na parang naghahanap ng kalaban. Papatayin ako ni Marcelo kung mabibigo ako. Papatayin niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Ang kanyang pagkabaliw ay malinaw na nakikita. Ang pangalan. Marcelo. Ang pangalan na tila isang anino, isang bangungot na matagal nang gumagala sa likod ng mga kurtina ng kanilang buhay. At sa sandaling iyon, ang mga mata ni Amihan ay nakatitig kay Ilara na ngayon ay halos hindi na humihinga. Isang nakakapanindig balahibong imahe ang bumalik sa kanyang alaala. Ang kanyang kapatid, si Elias, na naghihirap sa parehong paraan. Sa parehong pagkikisay, sa parehong pangingitim ng balat. Ang galit at sakit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay biglang sumabog, tila isang bulkan. Ito ay hindi lamang tungkol kay Ilara. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Elias. Ngunit bago pa man makapag-react si Amihan, ang buong Biet 2 ay tila nagbago. Ang mga malalaking TV screen na nakakabit sa dingding na dati nagpapakita ng mga larawan ni Ilara noong bata pa ay biglang kumislap at nagpakita ng ibang imahe. Ang boses ni Kian na tila nagmumula sa lahat ng sulok ay bumulabog sa katahimikan. Ito ay si Kian, mula sa tungkulin para sa katotohanan. Ang boses niya, na may serye at matinding determinasyon, at ngayon, ipapakita namin sa inyo ang mukha ng kasamaan. Sa mga screen, ipinakita ang isang video feed. Ito ay ang opisina ni Dr. Aris. At doon, kitang-kita ng lahat ang doktor na may hawak na maliit na bote ng neurotoxin. Ibinubuhos ito sa isang syringe at pagkatapos ay idinadagdag sa isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at takot, ngunit patuloy niyang ginagawa ang kanyang trabaho. "Hello, Sir Marcelo." Ang boses ni Dr. Aris ang maririnig mula sa recording, malinaw at nakagugulat. "Opo, naihanda na po ang dosis. Nadagdagan na po namin. Sigurado po na magiging epektibo na ito bago ang pagdiriwang. Don Mateo, stable pa rin. Hindi pa rin gumigising. Opo, hindi po kayo mabibigo, sir." Ang bulwagan ay puno ng pagkabigla. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nagbago muli ang imahe sa screen. Ngayon, ipinakita ang isang lumang pabrika, madilim at nakakatakot. Si Kian ang nasa loob, naglalakad sa gitna ng mga kalawangin na makina. At pagkatapos, ipinakita niya ang maliit na laboratorio, mga bote ng chemical, mga notebook na puno ng formula, at ang isang pahina na may nakasulat na Subject A7, ED, Unintended Exposure to Airborne Compound Project Chimera, Acute Respiratory Distress, Jaundice, Rapid Neurological Decline, Terminated. Ang neurotoxin na ginagamit para unti-unting patayin si Ilara ay ginawa sa laboratoryong ito na pag-aari ni Marcelo Farias. Paliwanag ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng galit. "Ang lason na ito ang pumatay sa aking kapatid, si Carlo, at sa kapatid ni Amihan, si Elias. Hindi aksidente. Ito ay bahagi ng Project Prometheus, isang proyekto upang lumikha ng isang armas
na magpapabagsak sa mga kalaban ni Marcelo. Ang buong bulwagan ay tila nahulog sa isang malalim na hukay ng katotohanan. Ang mga bisita, na dati puro pagpapaimbabaw, ay ngayon ay puno ng pagkasuklam. Ang livestream ni Amihan ay patuloy na nagre-record ng kanilang reaksyon ng mukha ni Serafina na puno ng takot at nang naghihingalong si Elara. Hindi pa natatapos ang lahat. Biglang nagbukas ang malaking pintuan ng Biet2 at doon, nakatayo si Marcelo Farias. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng galit, at sa likod niya, isang pangkat ng kanyang mga tauhan, pawang armado. "Huwag kayong kikilos, walang lalabas dito na buhay." Sigaw ni Marcelo, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa impyerno. Nagpunta siya sa kanyang mga tauhan, na nagsimulang harangin ang mga bisita, na nagdulot ng gulo at takot. "Marcelo!" Sigaw ni Amihan, ang kanyang boses ay matalim, puno ng sakit at galit. Naglakad siya palapit sa kanya, hindi na nakikita ang mga gwardya, hindi na nararamdaman ang kanyang takot. "Ikaw ang pumatay kay Elias. Ikaw ang halimaw na sumira sa aming pamilya. Ikaw ang pumapatay kay Elara." Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang livestream ay patuloy na nagre-record ng kanyang bawat salita, bawat galaw, bawat patak ng luha at galit na lumalabas mula sa kanya. Sa sandaling iyon, ang invisible na si Amihan ay naging isang tinig ng katarungan, isang nagliliyab na apoy ng katotohanan. Ang galit at pagtataka sa mukha ni Marcelo ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla. Ngunit agad itong napalitan ng panginginig sa galit. "Patahimikin ang babaeng yan," utos niya. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa labas, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Isang batalyon ng mga pulis na pinangunahan ng isang matapang na hepe ang dumagsa sa loob ng Biet2. Ang livestream ni Amihan, kasama ang broadcast ni Kian, ay nakahikayat ng napakaraming tao at ang pulisya ay agad na kumilos. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Marcelo ay sumalubong sa mga pulis. Ang mga putok ng baril ay nagdulot ng takot at gulo. Si Kian, na nakahanda na sa labas, ay sumugod din sa loob. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Marcelo. "Marcelo Farias, sa wakas, magbabayad ka na sa lahat ng iyong kasalanan." Sigaw ni Kian. Tumakbo patungo kay Marcelo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Nag-umpisa ang isang matinding suntukan sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat isa ay may sariling personal na galit na ipinapakita. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Amihan si Dr. Aris. Nakatayo ito sa isang sulok, nanginginig, at sa kanyang bulsa may maliit na bote na nakasabit. Ito ang antidote. Ang paalala ni Kian ay biglang bumalik sa kanyang isip. Ang lason na yan ay may antidote. Amihan. Siguradong daladala ni Dr. Aris ang isa para sa sarili niya o kung sakali mang may magkamali. Sa kabila ng kanyang takot, tumakbo si Amihan patungo kay Dr. Aris. "Ang antidote! Ibigay mo sa akin!" Sigaw niya. Ngunit bago pa man makapag-react si Dr. Aris, hinablot niya ang maliit na bote. Tila isang liwanag sa dilim. Ang mga kamay ni Amihan ay nanginginig habang sinisikap niyang buksan ang bote. "Serafina, tulungan mo ako!" Sigaw ni Amihan. Sa isang sandali ng pagiging matino, si Serafina, na hawak pa rin si Elara, ay tila nagising mula sa isang bangungot. Nakita niya ang pagkikisay ng bata, ang kanyang sariling pagkabaliw, at ang mukha ni Marcelo na puno ng kasamaan. Sa isang huling pagtatangka na tubusin ang kanyang sarili, o marahil ay upang ipaghiganti ang kanyang sariling buhay na nawasak, biglang gumalaw si Serafina. Sa halip na lumaban sa mga pulis, itinulak niya si Marcelo na abala sa pakikipaglaban kay Kian patungo sa direksyon ng isang pulis. Ang kanyang baril, na nakakabit pa rin sa kanyang baywang, ay nahulog at agad na sinunggaban ng mga pulis si Marcelo at ang kanyang mga tauhan. Sa wakas, ang kaguluhan
ay nagsimulang humupa. Ang mga putok ng baril ay tumigil. Si Marcelo at ang kanyang mga tauhan ay nakaposas na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ngunit walang magawa. Si Amihan, sa gitna ng kaguluhan, ay nagtagumpay sa pagbukas ng bote. Mabilis niyang itinurok ang antidote kay Ilara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Ang buong mundo ay tila huminga ng malalim habang tinitingnan nila ang maliit na batang babae. Unti-unting humupa ang kanyang pagkikisay at ang kanyang hininga ay nagsimulang maging regular. Ang buhay ay bumalik sa kanyang mga mata, kahit bahagya lamang. Si Amihan ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay puno ng labis na pagod at kaligayahan. Si Ilara ay buhay. Ang katarungan ay nagsisimula pa lamang at ang kanyang invisible na pagkatao ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng ilaw ng isang bayani. Ang madilim na alingawngaw ng mga putok ng baril at hiyawan ay unti-unting napalitan ng tunog ng mga sirena ng pulisya, mga flash ng kamera, at ang hindi mapigil na bulungan ng mga tao. Ang biyahe Paraiso Heights, na kanina'y simbolo ng karangyaan, ay naging sentro ng isang pambansang iskandalo. Ang livestream ni Amihan, kasama ang nakakagulat na broadcast ni Kian mula sa lihim na laboratorio, ay mabilis na kumalat sa buong mundo at walang sino man ang makakaila sa nakakapanindig balahibong katotohanan. Sa loob ng ilang oras, ang mga headline ay bumaha sa mga pahayagan at newsfeed. Marcelo Farias, nahuli sa di makataong balak. Ang invisible na katulong na naglantad ng katotohanan, neurotoxin, lihim na armas ni Marcelo Farias. Ang mukha ni Amihan, na dati hindi napapansin, ay biglang nasa lahat ng dako. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng tagapaglinis na may determinasyon sa kanyang mga mata, ang simbolo ng katarungan para sa mga walang boses. Ang publiko ay nagalit sa pagtataksil ng mga elitista at nagpakita ng malaking simpatiya kay Ilara at Amihan. Libo-libong mensahe ng suporta ang dumating at ang kwento ng prinsesa at ng bayani ay naging paboritong paksa sa bawat sulok ng Pilipinas. Sa ospital si Ilara ay unti-unting nagpapagaling. Ang antidote, sa kabila ng huling sandali ng pagbibigay, ay naging epektibo. Ang kanyang maputlang balat ay unti-unting nagbalik ang kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Madalas siyang nakikita ni Amihan sa kanyang tabi, nagbabasa ng mga kwento o naglalaro ng maliliit na laro. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang pagkakakilala ni Ilara kay Amihan at ang malalim na takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagmamahal at pagtitiwala. Ate Amihan, ang tawag niya, isang salitang puno ng pagmamahal na pumalit sa kanyang dating pag-iisa. Si Amihan ay hindi na lamang tagapaglinis. Siya ay naging pamilya, isang nakatatandang kapatid na babae na nagligtas sa kanya. Samantala, si Don Mateo ay nagpapagaling din, bagamat mabagal. Ang kanyang aksidente ay hindi rin isang simpleng pangyayari. Natuklasan na may bahagi rin si Marcelo Farias dito, isang panimulang hakbang sa kanyang mas malaking balak. Nang magising si Don Mateo, ang una niyang ginawa ay hanapin si Amihan. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon ay puno ng luha ng pagsisisi at pasasalamat. Nalaman niya ang lahat, ang paghihirap ni Ilara, ang katapangan ni Amihan at ang kanyang sariling pagkabigo bilang isang ama. Ang kanyang pagpapagaling ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang pagpapagaling ng kanyang kaluluwa, na nangako na gagawin ang lahat para sa pamilya at para sa mga taong pinabayaan niya. Ang kaso ni Marcelo Farias ay naging pinakamalaking paglilitis sa kasaysayan ng bansa. Sa harap ng milyon-milyong tagapanood, ibinunyag ang lahat ng kanyang kasuklam-suklam na gawa. Ang Project Prometheus, ang paggawa ng neurotoxin, ang paggamit kay Serafina at Dr. Aris, ang pagkamatay ni Elias at Carlo,
at ang balak na sakupin ang kayamanan ng mga Monteiro. Si Serafina, sa gitna ng kanyang pagkakasala at huling sandali ng katapangan, ay naging isang mahalagang testigo na naglantad sa lahat ng detalye ng pananakot at pagmamanipula ni Marcelo. Si Dr. Aris at Wina ay umamin din sa kanilang mga pagkakasala. Ang hatol ay mabilis at malinaw. Habang buhay na pagkakakulong para kay Marcelo Farias at kanyang mga tauhan at mahabang sentensya para sa mga kasabwat. Ang kanyang iligal na kayamanan ay kinumpiska at ginamit bilang kabayaran sa mga biktima. Mula sa pagiging isang anino na gumagalaw sa mga koridor ng karangyaan, si Amihan ay naging isang liwanag na sumisikat sa buong bansa. Ang kanyang kwento, isang simpleng babaeng tagapaglinis na lumaban sa isang makapangyarihang magnanakaw, ay naging inspirasyon. Ang mga tao ay nakita ang kanilang sarili sa kanya, ang kanilang mga paghihirap at ang kanilang hangarin para sa katarungan. Lumabas siya sa mga talk show, nagbigay ng mga panayam, at sa bawat pagkakataon, hindi lamang niya inulit ang kanyang kwento, kundi inilatag din niya ang katotohanan tungkol sa mga maliliit na tao na inabuso at biktima ng sistema. Ang kapatid ko, si Elias, ay hindi lamang isang aksidente sa trabaho. Sinabi niya sa isang malaking pagtitipon. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Siya ay isang biktima at ang kanyang kwento ay kwento ng marami sa atin. Ngunit hindi na tayo matatakot. Hindi na tayo magiging invisible. Ginamit ni Amihan ang kanyang bagong impluwensya upang itatag ang liwanag para sa katarungan. Ansang Chokongli, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng corporate abuse, sa mga manggagawang inaabuso at sa mga taong nakalimutan ng sistema ng batas. Ang kanyang opisina ay hindi na isang silid ng tagapaglinis, kundi isang sentro ng pag-asa, kung saan ang mga tao ay naghahanap ng katarungan at boses. Siya ay hindi na isang anino, kundi isang ilaw na gumagabay sa mga nawawala, isang puwersa na nagbabago sa lipunan. Si Kian, na nakaramdam ng malalim na ginhawa sa wakas na katarungan para sa kanyang kapatid na si Carlo, ay ibinalik ang kanyang karangalan bilang isang investigador. Ngunit hindi na siya ang dating Kian na puno ng pagkamuhi at paghihiganti. Siya ay naging mas kalmado, mas matino, at mas may layunin. Patuloy siyang nagtrabaho bilang isang investigador, ngunit mas madalas na siyang nakikipagtulungan kay Amihan at sa kanyang organisasyon na nagbibigay ng kanyang kakayahan upang tulungan ang mga mahihina. Ang kanilang pagkakaibigan, na nabuo sa gitna ng panganib, ay naging isang matibay na pundasyon ng katarungan. Ang pamilya Montero, bagamat nagkaroon ng malaking sugat, ay nagsimulang magtayo muli. Ang kanilang ari-arian ay hindi na simbolo ng kapangyarihan lamang, kundi ng pagtubos at paglilingkod. Si Don Mateo, sa kanyang pagpapagaling, ay nagpasya na italaga ang kanyang buhay sa philanthropy at sa pagsuporta sa mga advokasya ni Amihan. Si Elara, na ngayon ay malusog at puno ng sigla, ay lumaki na may pagmamahal sa kanyang ate Amihan, at ang buong kwento ng kanyang pagkaligtas ay naging paalala sa kanya na mayroong kabutihan sa mundo at na ang tunay na lakas ay nasa pagtulong sa iba. Isang araw, nakaupo si Amihan sa kanyang bagong opisina, natanaw ang abalang kalye ng Maynila. Hindi na ito ang bintana ng isang marangyang mansyon, kundi ang bintana ng isang lugar kung saan siya ay talagang nakagawa ng pagbabago. Nakangiti siya. Ang kanyang dating pagiging invisible ay tuluyan ng nawala. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay, hindi lamang ang katarungan para sa kanyang kapatid, kundi ang pagiging boses ng mga nawawala, ang liwanag para sa mga nalimutan. Siya ay hindi na isang anino, kundi isang bituin na sumisikat sa dilim ng lipunan, nagbibigay ng pag-asa at katarungan sa lahat. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa Inday Andrea
para sa mas marami pang mga kwento. Paalam.